Ngunit, bilang mananampalataya ay tayo po ay in-encourage po na sa panahon na mayroong kahirapan, ay lalo po tayo magpuri sa Panginoon sapagkat ang pagpupuri sa Panginoon ay mayroong pagpapala. Amen. Okay? Kaya sa umaga po ito ay ang pamagat po ng ating pong mensahe ay ang pagpapala sa pagpupuri sa Diyos sa panahon na mahirap. Alam po natin na mahirap ang panahon po natin ngayon. At parang wala pong katiyakan kung kailan matatapos itong kaharap po natin pandemya ngayon. Sabi ko nga doon sa kausap ko kamag-anak ko namin sa Pangasinan, sabi ko sa kanya, parang napakahirap lang magkita tayo ulit. Parang hindi na yata tayo magkikita. Like, mahirap umuwi. Parang pumunta sa ibang bansa kapag ikaw yung nagbibiyahe ngayon. Masyadong marami ang nilalakad ng mga papeles para tayo makabiyahe. Parang kailangan natin ng passport, umatang tayo sa butas ng tayo para makalipat ng Vietnam, makalipat ng Manila, o makapagbiyahe sa lugar ng Pilipinas mismo dahil ko sa ating pinakamasan sa mga mangyayari na sa atin. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko sa aming chat, ay sabi ko, sige, kung hindi tayo magkita ngayon dito sa lupa, sa langit na lamang tayo magkita. Hindi na tayo bibigyan ng pagkakataon na magkita-kita ng muli, hindi naman magkamag-anak dito sa lupa, kaya po natin, magkikita-kita tayo sa langit. Ang sabi ko sa kanila. Okay? Sapagkat sa panahon po natin ngayon, talaga na mahirap yung panahon po natin. Ngunit, sa kabila ng pangyayari, sa kabila ng panahon po natin ngayon ay patuloy po tayo na magpupuri, patuloy po tayo na sasamba sa Panginoon. At kung meron yung Biblia ay naisabusan po natin sa mga awit 34. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalang ang aping umaga sa Kanya, sapagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa harap ng pusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y tinukot. Tingnan mo at nasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bayan. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya hindi mauulit. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin ikaya. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katulog. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutulong. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala, sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matulog. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad may libsahan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi mababago. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay.
ang siyang gigilin. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakot, siya ang magiging. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Maraming salamat na amin. Ang background po ng chapter na ito ng mga awit ay makikita po natin sa 1 Samuel 21:13 hanggang 15. Ito yung panahon na si Haring David ay tumatakas kay Haring Saul dahil gusto siya na patayin. Kaya si Haring David ay nagtungo sa Gat na pinagharian ni Haring Akis. Ngunit nakilala siya ng mga tauhan nito. Kaya si Haring David po ay natakot sa kanila. Dahil maaaring siya ay patayin doon ni Haring Akis. Sapagkat itong Gat na ito ay kalaban ng Israel. Kaya si Haring David po ay natakot. Kaya siya ay nagpuri nga nasisiraan ang ulo o baliw. Dahil sa po siya ay nakilala ng mga tauhan ni Haring Akis ay hinuli siya. At siya ay dinala kay Haring Akis. Si Haring David noon ay sa kanyang pagpupulmang napabaliw ay nagsusulat siya sa pader sa pinto, malapit sa pintuan ng kaharian. At hinahayaan niya na yung kanyang laway tumulo. Okay? Tumutulo yung laway niya. Kaya siya ay napagkamalan ng baliw. Kaya nung siya dinala sa kay Haring Akis, bakit nagdala kayo ng baliw dito? Sabi ni Haring Akis, nagdala kayo ng baliw. Marami ng baliw sa ating lugar. At sila ay masakit sa ulo dito sa atin. Sakit na sila ng ulo dito sa ating lugar. Kaya sabi niya, okay, si Aya ilayo dito sa ating kaharian sapagkat dagdag pa siya na sakit ng ulo sa atin. Yun ang background po nito. Itong sa chapter 34 nito ng mga awit. At dito ay muling napatunayan ni Haring David yung pag-iingat ng Panginoon. Sabi niya po sa verse 1, sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatiginin. Aking pupurihin Kanyang magawa. Kayong naaapi, makinig magawa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. So si Haring David po sa panahon na mahirap, sa panahon na masagana, sa panahon na puno-puno ng problema, at sa panahon ng kaligayahan ay nagpupuri siya sa Panginoon. So siya ay isang tao na ang laman ng puso niya ay purihin ang Panginoon. At hindi po siya isang tao na magpupuri sa Panginoon kapag mabuti na ang nangyayari sa kanyang buhay, kundi nagpupuri sa Panginoon ano man ang kalagayan sa buhay. Kaya si Haring David po ay ang dami niyang naranasan na mabuti at nakita mabubuti sa harapan ng Panginoon. At ang totoo, sabi niya sa verse 8, ang sabi niya, tignan mo at nasapin ang kabutihan ni Yahweh. Nandiyan pala. Mapakdan ang mga taong nalalalig sa Kanya. Okay? Sa English mo ay, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Okay? Nasapin at tikman ang kabutihan ng Diyos. Sa malilang panahon ay ang challenge po sa atin ay atin pong tignan at nasapin ang kabutihan ng Diyos. At ito ay mangyayari kapag nagsimula po tayo na magpuri at sumagpa sa Kanya sa ganitong mga pagkakataon. Sapagkat ang pagpupuri sa Panginoon ay mayroong pagpapala. Amen. At ngayong umaga, mga kapatid, ay ang mensahe po sa atin ng Diyos ay mga pagpapala, bunga ng pagpupuri sa Diyos. At tingnan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ano-ano ba yung mga pagpapala, bunga ng ating pong pagpupuri sa Panginoon?
So una na makikita po natin sa Biblia na pagpapala ay ang Diyos ay nakikipaglaban para sa atin. Kapag po tayo ay nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ang nakikipaglaban para po sa atin. Siyang gumagawa ng paraan para manalo tayo o magtagumpay po tayo sa labanan na hinaharap po natin sa buhay na ito. At kung meron yung Biblia, ay buksan po natin sa 2 Chronicles 20 hanggang 4. At kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa Kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Verse 21, matapos siyang palalakanan ang mga tao, umili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa Kanyang kahangahangang kabananan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng bukbo. Sila ay umaawit. Purihin si Yahweh. Pag-ibig ay laging tapat. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila at nagkagulo. Ito po yung panahon kung saan ang mga Israelita ay nakikipagbakan, nakikipaglaban. At sila ay nagtagumpay sa kanilang mga kalaban sa magitan ng pagpupuri sa Panginoon. Amen. Umibon siya ng mga awit at sila ay mga awit nilagay sa unahan at umawit sila ng pagpupuri sa Panginoon. At ang ginawa ng Panginoon, ginulo niya yung kampo ng kalaban at sila mismo ang pinaglaban-laban ng Panginoon. Kumikilos ang Panginoon, siya ang nagtatanggol, siya ang gumagawa para tayo magtagumpay sa ating labanan. Siya ang nakikipaglaban para po sa atin sa panahon na meron po tayong labanan na hinaharap. Napakalaga ng pagpupuri sa Panginoon sapagat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, na sa Kanya ang laban. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Purihin lamang natin siya, sambahin lamang natin siya, at siya ang gagawa para po sa atin. Amen? Pangalawa ay ang Diyos ang mag-iingat sa atin kapag po tayo ay nagpupuri sa Kanya. Tingnan po natin ang awit 34, verse 22. Sa mga lingkod niya ay Kanyang iniligtas sa nagpapastakot siya ang mag-iingat. Amen. Kaya, bilang mananampalataya, ay patuloy po tayo sa panahon na katulad po natin, magpasakot tayo, sumunod tayo, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon sapagat siya ang mag-iingat sa atin. Sapagat ang ating pong Panginoon, siya ang may lalang ng langit at lupa. Siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung tayo po ay magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at purihin natin siya, siya po ang mag-iingat para po sa atin. Pangatlo ay bibigyan ka ng Diyos ng panibagong lakas. Alam niyo, sino po dito ng mga kapuputok ng itong pandemya, itong COVID nito? Nung magsimula po tayo mag-lockdown sa buong Pilipinas, kumusta po tayo? Nakita ba tayo? Nagdugo ba tayo? Nakaramdam ba tayo ng takot? Nakaramdam ba tayo ng pangambas ng mga puso natin? Di ba? Puno-puno tayo ng takot, di ba? Puno tayo ng kabalisahan. At hanggang ngayon, maraming mga tao ang hindi mamahari kung anong pakiramdam. Hindi malaman kung anong gagawin sa panahon po natin ngayon. Ngunit, kung tayo magpupuri sa Panginoon, kung tayo ay patuloy na itataas ang pangalan ng Panginoon, ang ating pong mga kabalisahan, ang ating pong mga problema, ang ating mga kabigatan, ito ay
gagaan at tayo po ay palalakasin ng Panginoon. Amen? At di ba nasusubukan natin, mga kapatid, kapag tayo nanghihina, magpuri tayo sa Panginoon, lalakas tayo din. Amen? May mga pagkakataon na parang ayaw mo pumunta sa church, nanghihina ka, pero kapag ikaw ay totoong sumamba sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla ng ating buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, pag tayo nasa loob ng church, sumasamba sa Panginoon, hallelujah, kahit na medyo natatamad tayo, medyo manangihina po tayo, umawit tayo sa Panginoon, umawit tayo ng musikla, buong pag-anakan, at makikita po namin dahan-dahan, pinapalakas po tayo ng Panginoon. Tingnan po natin ang mga awit na 28:7. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakadagat. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Sa awili, pinapasalamatan ko siya. Na-experience nyo na kapag medyo nalulunod tayo, medyo tayo ay nagkakaroon ng kabigatan sa ating mga puso at umawit tayo sa Panginoon, napapansin ko ba, napapalitan yung kalungkutan ng kaganahan. Amen? Kaya, bilang mananampalataya ay ugaliin po natin na magpuri sa Panginoon, lalo na sa panahon na katulad po nito. Sa pagbibigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong sigla at lakas kapag po tayo ay umaawit ng papuri sa ating pong Panginoon. Kaya ang pang-apat po na blessing kapag po tayo ay nagpupuri sa Panginoon ay ang pagpupuri ay pag-aanay ng handog sa Diyos. Amen. Na sinasabi ng Biblia na tayo po ay palaging maghandog sa Panginoon. At ang pagpupuri po natin ay isang handog na kaya-aya sa Diyos. Sa Hebrews 13:15 hanggang 16, ganito ang sinasabi ng Biblia. Kaya, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanya o sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat ang alay na kinalulutan ng Diyos. Ang pagpupuri sa Panginoon sa iyo po ay isang handog po natin sa Kanya. Romans 12:1 na ang pinakamataas na pagsamba ay ang pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Kaya, dito po ay makikita po natin yung 10 utos po dito sa 2 talata na ito. Okay? So, ang pagpupuri natin sa Panginoon ay handog natin sa Kanya. Handog na kaaya-aya sa Panginoon yung ating pong pagpupuri mula sa ating mga labi. Pinaparangalan natin, lululahatin natin ng Diyos sa magitan ng ating mga labi. At ang sayo po dito, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti nito? Ay ang pagpupuri sa Panginoon, ang pagsamba sa Panginoon ng buong puso, ng buong kalakasan, at buong kaluluwan po natin. At pangalawa, sabi, at ang pagtulong sa kapwa. Di ba? Ang pinakamalagang utos ay mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. At ang pangalawang utos ay mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Ito ang pinaka-utos ang sabi sa Biblia. Okay? Panglima, ang pagpupuri ay nagbubukas ng ating paningin sa pagpapala. Okay? Yan. Ang pagpupuri daw ay nagbubukas ng ating paningin sa pagpapala ng Diyos. Verse 10 ng ating passage na binasa kanina. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya'y di mauudlot
Ano ba yung maudlot? Mabubuting bagay sa kanya hindi mawawala, tuloy-tuloy, sunod-sunod. Amen. Ako po'y natutuwa sapagkat nitong nakarang lockdown ay ang daming naging pangungusay na negosyante. Okay? Maraming nangyaring mga diskarte ng mga Kristiyano, ng mga tao kung paano mag-survive o paano lalong pagpalain sa panahon ng pandemya. Amen? Natutuwa po tayo dyan. Parang ang Diyos ay nagbibigay ng mga ideas, mga bright ideas sa mga mananampalataya kung paano tayo mag-survive. Paano tayo talagang mabuhay ng maayos sa panahon ng pandemya. Amen. Amen. Nakakatulong pa tayo sa mga nangailangan. Okay? Yung iba ay lalong pinagpapala sila sa panahon ng pandemya. Bakit? Yan ang sinasabi ng Biblia. Okay? Ang sabi niya, ngunit ang sino man kay Yahweh ay sumusunod, mabubuting bagay. Okay? Mabubuting bagay sa kanya, hindi mauuntot, hindi pwedeng untutin ng mga sitwasyon ang mabubuting bagay mula sa Panginoon. Sapat ikay bibigyan ng katalinuhan, bibigyan ng kaalaman kung paano tuloy-tuloy yung blessing ng Panginoon. O natutuwa ako doon sa mga nakikita nila, yung halaman na yan. Sabi, may pera dyan. Yung puno na yan, ginto yan. Nag-iiba ang paningin. Bilang yung puno, nagiging ginto. Yung halaman, pera. Ang dami natutunang luto. Ang dami natutunang diskarte. So yan ang sinasabi ng Biblia, na kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kapag ikaw nagbulo natin sa Panginoon, binibigyan ka ng mga bright ideas para yung kalooban ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, hindi maudlot sa buhay mo. Amen. So sabi dito, ang ilim na nagugutom eh. O di ba? Pero yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, papaparin hindi maudlot. Sino po nagugutom dito sa atin? Taas ang kamay. Oo na nagutom. Sobra-sobra mga pagkain. Ano? Lagi kumakain, luto-luto. Amen. So yun ay mga katibayan, yan ay mga palatandaan na ang Diyos sumasa atin. Amen. Mayroon Diyos na buhay na nagpapala sa atin. Hallelujah. Tignan po natin ang Deuteronomy chapter 8, verse 6 to 9. Tignan po natin. Deuteronomy 8, 6 to 9. Kaya, matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupain sagana sa tubig, maraming batis at buhan na umaagos sa mga burol at mga kamatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong kahoy, granada, olibo at kulot. Doon ay hindi kayo magkukulang in o anumang pangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Ano? Okay. Yung bundok, ang tingin, bakal, tanso. Okay? Yung punong akasya, ginto. Yung punong, ano ba yan? Yung puno dyan na isa, na malaki, pera, ang tingin. Yung mga halaman sa paso, kayamanan yun i-post natin sa Facebook. Pera na yan. Ayan. So, makita mo, nabubuksan ang paningin po natin sa pagpapala ng Diyos. Habang naglalakad kami kahapon, sabi niya sa kasama namin, ang daming nag-eman. Kung marunong lang tayong tumingin, mga kapatid, kung bubuksan ng Diyos ang mata natin, ang daming kayamanan sa paligid po natin.
na hindi natin napapansin. Andiyan lang sa paligid. Ang kailangan lang, bigyan tayo ng Diyos ng idea o paano yung halaman na yan, yung isang bagay na yan, yung ay paano magiging kayamanan at magiging pera. Para yung suporta ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, tuloy-tuloy at magawa po natin yung kalooban niya. Bukod sa tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo lang din pupapala pa sa iba, sapagkat tayo ay binibless ng Panginoon. Amen. Anong sekreto? Purihin natin ng Panginoon sa lahat ng panahon. At ang Diyos na mabuti, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na nagagalak kapag ang mga anak niya ay nagpupuri sa Kanya, ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. Sapagkat siya at nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay yumaman ng sabi. Amen? Siya nagbibigay ng kapangyarihan, siya nagbibigay ng idea para mangyari ang kanyang kalooban. Basta tayo sumunod sa kanyang kalooban, lumakad tayo sa kanyang kautusan, ang Diyos ay pagpapalain po tayo. Amen. Pang-anim, mga kapatid, nagbibilang po ang Diyos sa pagpupuri. Gumagawa ng bilagro ang Panginoon kapag siya ay pinuri po natin, nilolahati po natin. Dito po sa 17 hanggang 19, tinan po natin itong passage po natin. Agad dinilig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusan at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad naiibsan. Pasilip po natin yung dalawang salita dyan, 17. Agad dinirinig daing ng matuwid. Tapos sa 19, ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad naiibsan. Pura mismo. Himala po yun. Nangyayari ka agad yung hinihiling mo sa isang mahimalang paraan. Andyan ka agad. Kapag tayo humingi sa Kanya. Amen. Sino nakakaranas mo nito? Amen. Amen. Nanalangin. Andyan, yung may pinanalangin ka agad, naghimala ang Panginoon. Kaya, hindi tayo titigil na magpuri sa Panginoon. Sasampa sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon kumikilo sa paraan na hindi natin kaya. Gumagawa siya ng himala sa buhay po natin. Na makapagka masaya po natin ng Panginoon, nabigyan natin ng nagalaman ng Panginoon sa magitan ng buhay po natin. Ang Diyos ay hindi mahirap magbigay ng pagpapala. Lagi ko iniisip mga kapatid. Actually, hindi mahirap sa Diyos pagpalain tayo. Sabihin lang niya, mangyayari yung kanyang gusto na mangyari sa atin. Hindi siya hawak ng panahon, hindi siya hawak ng sitwasyon. Sakop ng kapangyarihan niya agad ng bagay. Ano man ang sabihin niya, ano man ang gusto niya mangyayari. Kaya kung siya ay sinusunod lamang po natin, siya ay napaparangalan lamang po natin sa magitan ng buhay po natin, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay natin. Ang dami sa Biblia po natin makikita niyan. Amen. Sa panahon ni Isaias, sa panahon ni David, at ang Biblia ko sa iyo halimbawa ngayon, sa panahon ni Sinas at ni Pablo. Sa Acts chapter 16, 22 hanggang 29. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinupupanan sila ng mga puno at ipinahagupit. Pagkatapos ang pasin ng paulit-ulit, sila ay ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa katuglukuman ng binangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigan na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y
Lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni ng Pablo at Silas. "Mga Ginoo, anong gagawin mo kung ako ay maligtas? So, palataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. Ikaw ang iyong sambahayan." Yung verse na ito. Ayan yung kasaysayan. Sa pangalan ng Apostol Pablo ay inuusig sila. Ayan, pinahagupit, pinahukaran, ipinasok sa bilangguan. At sa loob ng bilangguan ay inilagay pa yung sabi sa ibang kasulatan ay ipilangaw sila. Okay? Bukod sa kalooban ng kanilang kinalalagyan, yung mga paa nila ay inibig pa o ipilangaw. Sa ako ngayon, pagka-maximum atol sa may kolonya, mayroong bakal na bilog na malaki, tapos may kadena ikinabit sa paa para hindi ka makatakas. Okay. Yun yung pangaw na sinasabi. Ilalagyan mo pa ng kadena at mabigat na bato o bakal sa paa. Sugat yung bilanggong kinabit Pablo. Wala talaga silang magawa na makalabas. Imposible na sila makatakas. Anong ginawa nila? Okay? Nung ating gabi lang, sabi, sila ay nanalangin at nagpuri sa Panginoon, umawit sila ng himno. Masaya sila nagpuri sa Panginoon sa pilanan nilang sitwasyon. Okay? Ay dito, ang sabi ng Biblia ay luminto ng malakas at ang mga pintuan ay nagbukasan at ang mga pangaw nila ay nakalaslahan. Kaya itong bantay bilangguan ay sa takot niya na nakatakas silang lahat ay magpapakamatay na. Kasi sa panahon ng mga Romano ng araw, kapag nakatakasan ka ng bilanggo, papatayin ka rin. Kaya nagpapakamatay na sila. So, sa pagpapakamatay ay, sabi ni Pablo, andito kami. Okay, huwag kang magpakamatay. Walang nakatakas. Kumpleto kami. Okay? Mayroong dalawang himala na nangyari dito. Okay? Dalawang himala ang nangyari sa pagkakataon ito. Nung sila magpuri sa Panginoon, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, dilintol ang kanilang bilangguan, nayanig ang pundasyon ng bilangguan, nabuksan ang mga pintuan, na walang nagbubukas. Yung mga talikala nila ng mga bakal, yung mga talikala sa panila ng mga kadena, ay nagkalasan, na walang nagkakalas. Ito ay himala na nangyari. At yung mga bilanggo hindi tumakas. Dahil may isa pang himala. Okay? Nasusunod na mangyayari dahil sa kanilang pagpupuri, ang sabi ng bantay bilangguan, noong makita niya na bukas ang bilangguan, pagkatapos hindi nakatakas itong mga tao nito, sabi niya, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya yung himala na ginawa ng Panginoon. Sabi niya, mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Nais niya makakilala sa Diyos. Nais niyang tanggapin ang kaligtasan o ang Diyos sa kanyang buhay. At ito ay isang malaking himala na nangyari sa kanya. Mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tugon ni Pablo sa kanya, Ginoo, sumampalataya ka sa Diyos at ikaw at ang sambahayan maliligtas. At yun ay nangyari na ganap sapagkat sinain lumabas ng bilangguan, dinala siya ng bantay bilangguan sa kanyang bahay at ang kanyang buong sambahayan, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Silang lahat ay naging mananampalataya at naging Kristiyan sa mga oras na yun. Mga kapatid, kung tayo po ay matuto magpupuri sa Panginoon, matutong sasamba sa Panginoon, ang himala ng Diyos makikita po ng mga mata po natin. Masasaksihan po natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Yung mga bagay na hindi natin kayang gagawin ng Diyos para sa atin ng mahimala. Mga kapatid, hallelujah.
sa bagay na ito. Ang dami kong iba lang naranasan sa Panginoon during nung bago kami naglilingkod sa Diyos. Alam natin yung pinagdaanan din ng Bethany. Paano yung kahirapan na dinaanan po natin. Pero napakarami himala ang ginawa ng Panginoon sa Panginoon. Hindi kami tumigil ng paglingkod, pumupuli sa Panginoon, at himala ng Panginoon sunod-sunod. Hallelujah! Pambayad sa kuryente, ipinupulot ng Panginoon, mahimala. Hallelujah! Saan? I-deliver sa iyo. Hallelujah! Hindi mo alam kung saan gagaling yung kaya mo sa pamilya mo. Hallelujah! Hahayinan ka, galing ka ng office, ka ng ministry, pagdating mo sa bahay mo, may nakahain ng pagkain na hindi mo alam kung sino nagluto. Kakain ka na lang. Mayroon ng patotoo nung tumipas na yung problema sa Bethany. Alam mo ba na may panahon na gusto ko namin madukot sa mga NPA. Sabi ko naman, naka-skits na daw ang kung saan ako. Pero sabi sa akin, alam mo ba na bago mangyari yun, nagka-enkwentro ng military yung mga NPA na yun. At isa sa sakit. Pinaplano na pala ako. Pero dahil sa pangyarihan ng Panginoon, ay buhay pa rin ako ngayon. At salamat sa Panginoon, siya ay gumagawa ng himala. Kaya, mga kapatid, makita po natin yung pagkilos ng Panginoon dito. Maski na yung pusang bayan, naligtas. Dahil po sa pagpupuri na ginawa ni Silas at ni Pablo sa loob ng ilang buwan. Sa panahon na napakahirap ang kanilang sitwasyon. Sa panahon na wala silang ibang masusunod kundi Diyos namang nagpuri sila sa Panginoon. At makita po nila ang pagkilos ng Diyos. Ang resulta, naligtas sila, naligtas yung pusang bayan ng bantay pinagbunan. Amen? Amen? Alam niyo, kapag po tayo ay totoong sumasamba sa Panginoon, hindi lamang po tayo maliligtas. Hindi lamang po tayo gagawa ng himala ng Panginoon, kundi maging mga tao na kapaligid po sa atin, na makakasaksi ng himala na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin, sila rin ay gagawa ng Diyos ng himala, makakilala sila sa Panginoon, sila ay lalapit sa Panginoon dahil sa nakikita nila ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Pag nakita ng mga tao na kapaligid po sa atin, na ang buhay natin ay binabago ng Diyos, mahimalang binabago ng Diyos, ang buhay po natin, nakikita nila na ang Diyos ay kumikilos. Hindi mahirap na yung mga tao sa paligid po natin ay gumawa rin ng himala ng Diyos sa buhay po nila at sila makakilala sa Panginoon. Magtatanong sila, ano ang gagawin ko para kami o ako ay maligtas? Hallelujah! Kaya tayo mananampalataya, patutunan po natin talagang sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ang nakakalungkot kung minsan, sa loob ng church, sinasabi natin, pumunta kami sa church, anong gagawin mo? Sasamba kami sa Panginoon. Ngunit pagdating sa loob, maraming mga Kristyano ang hindi totoong sumasamba sa Diyos. Yun ang problema. Aalis ng bahay, sasamba, pero pagdating sa church, hindi naman talaga totoong sumasamba. Hindi nakahanda ang puso. Hindi nakahanda ang isip. Habang sumasamba sa Panginoon ay kung saan pupunta ang isipan. Ano iniisip, hindi nakasentro ang isipan sa pagsamba sa Diyos. Yun ang problema ng maraming Kristyano ngayon. Matutunan po natin na sambahin talaga ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Mula sa puso natin, totoong pagsamba. Sapagkat hindi sinungaling ang Biblia. Kung tayo po ay totoong sumasamba sa Panginoon, at nararamdaman ng Panginoon yung pagsamba po natin, nabibigyan natin ang kasiyahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba po natin, ang Diyos, hindi mahirap sa Kanya na gawin ang pinagmabuti para po sa atin. Hindi mahirap sa Kanya na gumawa ng himala. Hindi mahirap sa Kanya na pagpalain po tayo. Matutunan lamang po natin na totoong sambahin ang Diyos sa buhay po natin. Kasi kung tingnan po natin ang 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo
na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyong pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Ang totoo tayong nilikha ng Panginoon, originally, para magbigay ng karangalan sa Diyos, para magpuri sa Diyos. Kung nagkasala sila sa Eva, dahil sa kagagawa ng Diablo na gusto umagaw ng pagpaparangal ng tao sa Diyos. Then naked stands. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang panukala ay pangunang hanggan, si Kristo pinadala niya para mamatay sa krus. Para ibalik mo tayo sa totoong pagkalikha sa atin ng Diyos ang puri at sumamba sa Kanya. Sapat ganun kahalaga sa Panginoon ang pagpupuri at pagsamba po natin. Gusto tayong ibalik sa orihinal na kalagayan at tayo ay magbibigay ng karangalan sa Diyos sa pagitan ng pagpupuri natin at pagsamba po natin sa Kanya. Kaya yung sinasabi ng Biblia na tayo binili niya ng Kanyang dugo upang gamitin natin ang ating katawan na ito na binili ng Panginoon na magbigay ng karangalan sa Kanya. Ang tahanan na ito, sabi ng Biblia, ay templo ng banal na Espiritu, tahanan ng Diyos. Sa Old Testament, ang templo ay tahanan ng Diyos. Pumupunta mga pari, mga propeta, para kakagpin ng Diyos doon sa templo. Ang sabi mga ni David, gusto mong tumahan sa templo ng Diyos. Mas gusto mong tumahan sa templo ng Diyos ng 1,000 taon kaysa sa isang araw. Somewhere, okay? May sinasabi siyang gano'n. Sapagkat nakakatagpo nila ang presensya ng Panginoon sa templo. Kaya pupunta sila. Kaya bagyan pa yung Kristo sa panahon niya, kasama mga alagad, pupunta sila sa templo sapagkat doon ay ang presensya ng Panginoon sa templo. Ngunit ang sabi po dito, tayo mismo ang ginawang templo ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Anong gusto mong i-trend po dito? Sa templo ng Diyos, doon ang pagpupuri. Doon ang presensya ng Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Biblia, tayo ang templo ng Diyos. Ang challenge ko po ngayon, ngayong umaga mga kapatid, sa ating lahat, gawin po natin na ang ating mga buhay, ang ating katawan, ay maging templo ng Diyos, lugar ng pagsamba. Hallelujah. Lugar na kung saan ay pinaparangalan ng Diyos sa templo ito ng Diyos. Hallelujah. Na tayo mismo ay pagsamba sa harapan ng Diyos, yung ibig sabihin. Na magsisimula ang totoong pagsamba sa katawan at buhay ng mga mananampalataya. At pag nangyari yun, makikita po natin ang himala na gagawin ng Panginoon, hindi lamang sa atin, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa buong Pilipinas. Kung ang buhay po natin mananampalataya ay maging pagsamba sa Panginoon. Kamot ni Sister Flo. Sabi niya, meron kaming plano na pamilya sa Pilipinas. Na itong sasakyan natin na ito ay gagawin namin evangelistic truck. Kasi naalala ko ng araw, ang better na umpisa, lumilibo tayo sa buong puso ng Mindoro para mag-evangelistic kasi. Kaya bilang pamilya, malalaki naman ang kami na, marunungan. Napaplano sila na yung sasakyan nila ay gawing evangelistic nila. Pupunta sa ibang lugar at mag-evangelize. Ay, ibig sabihin, built-in na yung mga dito, yung mga amplifier, lahat-lahat ng mga instrumento, andyan na. Para pagparada mo, pagtutugan na, yung mga speaker dyan sa gilid ng sasakyan. Okay? Magandang plano yun, magandang idea yun, bright idea rin. Okay? Sa panahon natin yan. Built-in na yung sound system. Mga kapatid, gawin natin built-in din sa buhay po natin ang pumupuli sa Diyos. Hallelujah. Yaman tayo ay templo ng Banal na Espiritu. Nagsisimula sa puso natin ang pagpupuri sa Panginoon. Lumalabas ang pagpupuri sa buhay natin, sa puso natin, ang pagpupuri sa Panginoon. Na kung saan sa puso natin, sa buhay natin, nagtatagpo ang Espiritu ng Panginoon at ang Espiritu po natin, mayroong worship, mayroong pagpupuri sa buhay po natin.
upang ang buhay po natin nito ay gamitin ng Panginoon para maging blessing, maging pagpapala, lalo na sa panahon po natin ngayon. Kapag ang bawat mananampalataya ay napalawak niya yung kanyang authority, yung kanyang influence, yung area of influence, lumiliit yung impluensya ng demonyo sa mundong ito. Ulitin ko yun. Kapag ang bawat Kristyano, napalaki mo yung area ng responsibility mo, yung authority mo, yung influensya mo, lumiliit ang area of responsibility o area na nasasakop ng demonyo. Mayroon din kasabihan na kapag ang mabubuti ay tumahimik, ang masama ay nalaganap. Ngunit kung mabubuti ay lumaganap, ang kadiliman o ang kasamaan ay mapapanap o liliit. Amen. Kaya di yung panahon, mga kapatid, na tayo mga Kristyano, palawakin natin, pinasusukupan po natin. Sumamba tayo, magpuri tayo sa Panginoon, hilingin natin sa Panginoon na tayo ay gamitin niya sa panahon ito. Para may influensyan po natin yung paligid po natin. Kaya dapat mag-focus po tayo kung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin at magawa natin ang kalooban niya. Sapagkat, darating ang Panginoon, sabi yan, sa kanyang salita, babalik siya muli dito sa mundo upang kuhanin ang mga tao na nagmamahal sa Kanya. Mga tao na nasasabik sa Kanyang muling pagbalik. Mga tao na naghahanda sa Kanyang muling pagbalik. Kaya mga kapatid, itong muling panahon, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Isentro natin ang mga puso sa Diyos. Mahirap, mag-iwan sa rapture. Paglubihin natin ang buhay ko siya natin. Amen. Panalangin po.